Masyado nga ang galit ni Satan nang tanungin ng kasama nila Zuan kung nasaan ang tank. Halos maduling nga din si Satan habang sinasabi na ipapakita niya sa kanilang mga insekto lamang sila, sabay inutusan ang kanyang mga tauhan upang patayin silang lahat. Pag-atake nga ng kasamahan ni Satan sa kanila ay sinabi pa ni Zuan na wala naman silang kwenta. Kung wala nga daw silang tangke ay mas mainam na tanggapin o aminin na lang nila at hindi nila kailangan pang magalit, pero pinapatigil naman siya sa pagsasalita ni Negrito. Mga insekto wika naman ni Satan nang madaanan nila sila Zuan na nakikipagbugbugan, at habang patuloy nga silang naglalakad patungo sa loob ng simbahan, ay bigla itong nagulat nang maramdaman niyang may parating na atake sa kanya. Agad nga niyang dinampot ang ulo ng kanyang kasama upang gawing panangga sa pag-atake na ginawa ni Qingxi, na nanghihinayang naman dahil naiwasan pa ni Satan ang kanyang atake. Pagbagsak nga ng kanyang kasama ay pinuri nito si Qingxi at sinabing magaling siyang pumatay. Gayunpaman ay hindi pa din siya mapapatay nito. Ganun ba wika naman ang ating bida na kasalukuyang palabas ng simbahan. Kung hindi nga daw siya kaya ni Qingxi ay pwede niya naman itong tulungan sabay nilabas ang kanyang yin restaurant. Subukan niyo ako wika naman ni Satan sabay inutusang umatake ang kanyang mga tauhan, pero paglapit nila sa ating bida ay isa-isa o halos sabay-sabay silang pinatay ng ating bida, kaya masyado ang pasasalamat ni Zuan na napapatanong pa kung ano ang mga gray line na kanyang nakikita. Kahit magsabay-sabay pa kayo hindi kayo makakalagpas sa akin wika naman ng ating bida na ayaw silang papasukin sa loob ng simbahan, dahilan upang mamangha naman sila Zuan at sinabing kailan lang nang huli silang magkita pero may bagong abilidad na naman siya. Matapos namang makita ni Satan ang pag-atake na ginawa ng ating bida ay napapatanong ito sa kanyang sarili kung siya ba ang sumisikat na miyembro ng Dragnet, masyado pa nga daw siyang bata pero masyado na ding malakas ang kanyang kapangyarihan. Kung hindi nga daw siya nagkakamali ay malalagpasan pa ng ating bida si Nieting. Habang si Qingxi naman ay kasalukuyang nagtatago sa karamihan ng mga tao hanggang sa makakita siya ng pagkakataon upang umatake, at ilang sandali pa nga ay naramdaman na naman ni Satan na may patungo sa kanya. Agad nga siyang gumamit ng barrier upang sanggahin ang pag-atake ni Qingxi. Iniisip nga ni Satan na isang natural na mamamatay tao si Qingxi dahil sa haba ng pasensya nito at pagiging kalmado. Halos hindi nga daw niya napansin na nakapagkubli na ito upang gumawa ng panibagong surprise attack. Habang si Shu naman ay namamangha din sa abilidad ni Qingxi dahil ayon sa kanya ay halos kayang tapatan ni Qingxi si Satan na nasa peak ng B-rank, muntik mo na naman akong madali wika nga ni Satan, pero malas lang daw ni Qingxi at hindi siya napatay sa mga sneak attack niya. Bigla namang napasigaw si Shu upang sabihan na mag-ingat si Qingxi. Dahil si Satan nga daw ay mayroong rare na abilidad at ito ay ang pag-control sa hangin. Dahil nga sa abiso ng ating bida ay mabilis na umatras si Qingxi bago pa masimulan ni Satan ang kanyang pag-atake. Kung ang ating bida nga lang daw ay tiyak na mahihirapan siya kay Satan, dahil si Satan ang pinakamalakas na cultivator bukod sa mga A-rank, pero buti na nga lang daw at andito si Qingxi, kaya hindi pa niya kailangang gamitin ang kanyang mga flying sword at may sapat pa siyang oras upang mawasak ang Snow Mountain niya. Pag nawasak o nasira nga daw ulit ang Snow Mountain niya ay tiyak na lalabas na ang pangalawang sword spirit niya, sa ganung paraan ay tataas ang chance nila na talunin si Satan. Pero biglang nagulat ang ating bida nang marinig niya ang tinig ng isang lalaki at tinatawag ang pangalan ni Satan, laglag pa nga ang ating bida matapos niyang makita si Arturo na pasugad kay Satan, habang pinapalayas ng sardinya. Matapos nang magsalpukan ang dalawa ay sinabi ni Satan na wala siyang intensyon na kalabanin si Arturo, sabay tanong kung bakit siya palaging pinipigilan ni Arturo, na sinabi lang namang nasa ilalim ng kanyang proteksyon ang magjuwa, at ang pag-atake ni Satan sa kanila ay nangangahulugan na magkaaway sila. Bigla namang nagsalita ang lalaking may pulang buhok na ito mula sa kartel, at sinabing natagpuan na ng tagapagtanggol ng pag-ibig at katarungan na si Arturo ang demonyong kalaban niya na leader ng tank, at ito nga ay walang iba kundi si Satan. Inumpisahan nga nilang tumugtog at sinabayan ng indak ang nagaganap na labanan ng dalawa, dahilan naman upang magtaka ang ating bida at kanyang mga kasamahan, napapatanong nga sila kung bakit nagsama pa ng banda si Arturo sa kanyang laban, at kung weirdo ba talaga ang lahat ng mga taga-Sardinia. Iniisip nga din ng ating bida na hindi niya talaga lubos akalaing makikialam at tutulungan sila ng kartel, pero nagtataka pa din siya sa sinasabi nilang pag-ibig at katarungan, sabay sinabi na mukhang sa sobrang inip na lang nila sa isla kaya wala silang maisip na ibang gawin. Bigla namang nagulat si Satan nang mapansin niya na may panibagong snake attack na nilunsad si Qingxi kasabay ng atake ni Arturo,
dahilan upang umusad at bumagsak si Satan. Napapamura na nga lang si Satan habang iniisip na nahihirapan siya sa kanilang laban dahil sa nagtutulungan ang cartel at dragnet at snares, kaya naman matapos siyang tumayo ay nagcast ito ng kanyang abilidad. Matapos namang makita ni Arturo ang ginamit niyang abilidad ay sinabi nito na nais tumakas ni Satan, ginamit nga ni Satan ang abilidad niya sa pag-control sa hangin at mga buhangin at alikabok sa paligid upang hindi siya makita, sabay tumalikod at sinabing maswerte sila sa pagkakataong ito. Habang tumatakbo nga si Satan ay sinabi niya na muli silang magkikita, pero may pag-atake naman na biglang tumama sa kanya. Ito nga ay mula sa ating bida na sinabing ang Sardinia ay hindi isang lugar kung saan ay makakapunta at alis si Satan anumang oras niyang naisin. Ilang minuto nga ang nakalipas habang nilalabanan ni Chingsi at Arturo si Satan, ay biglang naramdaman ng ating bida na ito na ang oras upang mawasak ng tuluyan ang Snow Mountain niya. Kung saan habang nasa loob siya ng consciousness niya ay napansin din niya na dumami ang kanyang sword embryos. Pero nagtataka ito sa kung bakit hindi pa nagpapakita ang pangalawa niyang sword spirit, hanggang sa ilang sandali pa ay tila nanlulumo sa gulat ang ating bida, dahil ang mga sword spirit niya ay tila magka-vibes kung saan nakukuha pang magkwentuhan sa sarili nilang pamamaraan. Matapos na itong makita ni Shu ay napahawak na lang siya sa kanyang ulo. Alam na nga ng ating bida na hindi na naman maaasahan ang panibago niyang sword spirit. Naniniwala na nga daw siya ngayon sa kasabihan na kung ano ang master o amo ay ganun din ang alaga, iniisip nga din ng ating bida na malamang sa siya na ang pinaka-weirdong tao sa daigdig, kaya hindi na siya magtataka kung bakit wala talagang nagkakagusto sa kanya, pero hindi bali na nga daw basta kahit papaano ay mapapakinabangan naman siguro niya ito. Ilang sandali pa nga ay muling inatake ni Shu si Satan gamit ang kanyang mga flying sword, na mabilis namang iniwasan ni Satan habang iniisip na hindi siya natatakot sa mga flying sword ng ating bida. Pero bigla siyang nagulat matapos niyang makita ang dalawang makulit na sword spirit ng ating bida, napapatanong nga siya kung anong klaseng nilalang ang mga ito at kung bakit tila malaking gulo ang dala ng mga ito sa kanya. Dahil nga sa na-distract si Satan ay iniisip ng dalawa na ito na ang pagkakataon nilang umatake, kasabay nga ng mga sword spirits ng ating bida ay naglunsad din ng pag-atake si Arturo at Chingsi. Pero bawat atake nila ay madali lang iniiwasan ni Satan, hanggang sa muli niyang ginamit ang kanyang abilidad upang sagupain ang pag-atake ni Arturo, at sinabi na wala naman pala siyang dapat ikatakot. Pero biglang napahinto si Satan matapos niyang mapansin na hindi pa umaatake ang isang spirit sword ng ating bida, at matapos nga itong magtungo sa kanyang harapan ay napapaisip si Satan sa kung ano ang binabalak nito. Bigla na nga lang naiyak si Satan matapos mabasag ang mga itlog niya nang gamitin ang sword spirit ng ating bida ang Dragon Fist technique ni Son Goku, dahilan upang mapaluhod si Satan habang nakahawak sa kanyang mga itlog at nagbigay ng libu-libong negative points sa ating bida. Sobrang lupit niya wika nga ng mga taga-cartel na hindi makapaniwala sa ginawang pag-atake ng ating bida, kung saan maging sila Zuan ay napahawak sa kanilang itlog, habang iniisip na hindi ba dapat seryosong labanan ito. Pero bakit nang sumali sa laban si Lucio ay nagmukhang katatawanan o comedy na daw ang kanilang laban? Napalingon nga sila sa ating bida at tinanong kung yan na ba ang tunay o bago niyang kapangyarihan, pero maging ang ating bida nga ay hindi din makapaniwala sa kanyang nasaksihan, dahilan upang magwala ang kanyang mga kasama, habang tinatanong kung bakit mas na-shock pa siya sa sarili niyang abilidad kumpara sa kanila. Just go po Rudy ang bagong sword spirit na ito ay alam ang kahinaan ng mga kalalakihan wika nga ng ating bida, habang nakatingin siya kay Satan na patuloy pa ding kinukutya at tinatawanan ng kanyang sword spirit. Nang hingi na nga lang ng patawad ang ating bida at sinabing nakikiramay siya sa dalawang itlog niya na nabasag, pero kung mas malakas pa nga daw sana ang ginawang pag-atake ng kanyang sword spirit, ay siguradong nabasag sana ang tatlong itlog ni Satan. Bigla namang dumating ang Earth-type Awaken na miyembro ng Tanks, bago nga siya umalis ay sinabi ni Satan na tatandaan niya ang pagmumuka ng ating bida at sisiguraduhing makakapaghiganti siya sa hinaharap. Mukhang hindi nga daw nagpunta dito si Satan nang hindi handa dahil sa madami siyang Earth-type Awaken na kasama, pero sinabi ni Arturo na siguradong sa daungan sila magtutungo sabay sinabi sa kanyang mga kasama na sundan nila ang mga ito. Bigla namang nagyabang si Zuan matapos mag-alisan ang mga tanks at sinabing nabitin pa siya sa laban, pero bigla siyang natahimik nang mapansin niyang hindi umalis ang ating bida, mabilis na siyang lumapit kay Shu at tinatanong ito kung hindi ba nila susundan sila Satan. Pero sinabi lang naman ni Shu na hindi na kailangan dahil ang misyon nila dito ay tapos na, dahilan naman upang isipin ni Zuan na parang may mali, tila may kakaiba nga daw sa ating bida,
kaya tinanong niya ito kung kamusta ang kanilang kasal. Pero sinabi lang naman ni Shu na walang kasal na naganap at tapos na sila ni Carol, dahilan upang mapatanong muli si Zuan dahil masyadong enggrande nga daw ang seremonya, tapos ngayon ay sasabihin lang ng ating bida na tapos na sila. Practice lang pala talaga ang first love wika pa nga ni Zuan, pero hindi naman daw wika ng ating bida, dahil hanggang ngayon ay nananatili pa din siyang single, dahilan upang mapaisip si Zuan kung parehas ba sila ng pinag-uusapan. Habang naglalakad naman si Shu pabalik sa loob ng simbahan, ay napansin ni Zuan ang pull ring sa daliri ng ating bida dahilan upang isipin din ito kung ang pull ring ba ang wedding ring nila. Hanggang sa maisip niya na malamang sa tapos na nga ang kasal at na maalam na din si Carol sa daigdig, nakakalungkot naman wika pa nga nito. Dahilan upang sigawan niya ang ating bida at sinabing hindi importante ang mga babae, sila nga daw ni Dozume ay 1 linggo lang nagtagal, at bigla ngang napahinto ang ating bida, upang purihin si Zuan dahil tumagal sila ng 1 linggo. Bago nga tuluyang makapasok sa simbahan ng ating bida ay biglang sumiklab ang nagliliwanag na kapangyarihan kasabay ng pagkalat ng mga petals ng bulaklak. Dahilan upang mapatanong si Zuan kung sinyales ba ito mula sa kalangitan, habang ang ating bida naman ay iniisip na malamang sa mabuti na ang kalagayan ni Carol ngayon at isa na siyang A-rank. Bigla nga siyang nagulat matapos niyang makita si Carol na lumilipad palabas ng simbahan. Agad namang tumingin si Carol sa ating bida pero binaling nito ang kanyang tingin sa iba. At iniisip na tama ang World Tree, dahil ngayong wala na sa kanya ang World Tree ay para na lang siyang estranghero kay Carol. Pero masyado ang gulat ng ating bida matapos siyang batiin ni Carol, dahilan upang muli ay mapatingin siya kay Carol na kasalukuyang nakatingin at titig pa din sa kanya. Ilang sandali pa ay nilapitan ni Carol ang ating bida at tinanong kung nagkita na ba sila dati, kaya naman natahimik na lang ang ating bida. Habang ang kasamahan niya ay hindi makapaniwala sa nangyayari, buhay nga daw ang bride at kasalukuyan ng A-rank, pero paano daw kaya nitong nakalimutan ang groom? Bigla namang sinabi ni Carol na nais pa sana niyang makilala ang ating bida, pero kailangan na niyang magtungo sa timog upang tulungan ang mga miyembro ng Immortals, dahil tiyak na naghihintay daw ang mga ito sa kanya. Pero bago pa siya umalis ay sinabi nito na gwapo ang ating bida, hindi nga lang sobrang gwapo tulad ng iba. Dahilan upang magulat at manatiling tahimik ang ating bida, hindi nga siya makapaniwala na papansinin pa din siya ni Carol. Habang nakatingin nga siya kay Carol na kasalukuyan naman ng paalis ay pakiramdam ni Shu na walang nagbago kay Carol kahit pa nawala na ang kanyang gangner, dahilan upang mapangiti ang ating bida, dahil kahit papaano daw ay mabait si Carol sa kanya matapos silang magkita ulit. Bigla namang lumapit si Zuan sa kanya at sinabing lilipas din ang lahat. Ganyan talaga ang pag-ibig may kasamang paghihirap, sinabi nga din ni Zuan na hindi kailangang mag-alala ng ating bida dahil hindi siya nag-iisa at parehas sila ng sitwasyon. Pero sinabi lang naman ng ating bida na hindi sila parehas ng sitwasyon at mas malala ang nangyari kay Zuan, kaya dapat ay tigilan na niya ang mga babae, dahilan naman upang malungkot si Zuan dahil nais nilang naman daw sanang i-comfort ang ating bida, pero ngayon ay siya pa ang nasasaktan. Makalipas pa nga ang ilang sandali ay sinabi ni Shu na kailangan na nilang umuwi, kaya naman biglang napaisip si Zuan, sa kabila nga ng lahat ng nangyari at kalupitan ng daigdig sa ating bida, ay nananatili pa din siyang kalmado at may mabuting puso. Samantala bulagta at tulog naman ang lahat ng taga-Immortal sa kalsada, hanggang sa makalipas ang 30 minuto ay nagising ang pinsan ni Carol, kaya naman ginaising din niya ang kanyang mga kasamahan at sinabing anumang oras ay pwede silang balikan ni Francesco. Sakto namang dumating si Carol at sa paglapag nga niya, ay agad na lumapit sa kanya ang pinsan niya upang tanungin kung maayos na ang kanyang kalagayan, tinanong nga din ito si Carol kung hindi ba siya nananaginip at A-rank na talaga siya. Totoo ang lahat ng nakikita mo at A-rank na talaga ako wika naman ni Carol, sabay tanong kung mayroon bang nagtamo ng pinsala sa kanilang mga kasama, pero sinabi lang naman ng kanyang pinsan na ayos lang sila at wala nga daw laban si Francesco sa kanya. Hanggang sa mapansin niya ang kamay ni Carol, at agad niyang tinanong kung bakit may suot siyang pull ring sa kanyang daliri, dahilan naman upang agad itong tignan ni Carol at isipin kung bakit may suot siyang ganito, at kung kailan pa niya ito suot dahil hindi nga daw niya maalala. Pero kahit hindi niya maalala ang patungkol dito ay ayaw din naman daw niyang alisin ito, sabay tanong sa kanyang pinsan kung maganda ba, dahil kakaiba nga daw ito. Dahilan naman upang ma-shock at di makapagsalita ang kanyang pinsan habang iniisip kung paano naging maganda at kakaiba ang pull ring,
Pero matapos nga niyang makita ang reaksyon ni Carol dito ay inisip na lang niya na malamang sa bigay na naman ito ng binata mula sa dragnet at snares. Agad nga niyang tinanong kung nasaan na ang binata na kasama ni Carol, na napatanong lang din naman kung anong binata ang tinutukoy niya. Sino ba siya, wika pa nga ni Carol, dahilan na naman upang muling ma-shock ang kanyang pinsan at miyembro ng Immortals. Bigla ngang kinausap ng kanyang pinsan ang mga kasamahan nila at sinabi na mukhang nawala ng alaala si Carol, mukhang sinakripisyo nga daw ng binata ang kanyang sarili sa labanan at nawala ang alaala ni Carol dahil sa sobrang sakit na naramdaman niya. Sa pagkakaalala nga daw ng pinsan ni Carol ay naganap ang huling rank up ni Carol matapos niyang mabalitaan na patay na ang binata, kaya malamang ang nangyaring rank up na naman ni Carol ngayon ay dahil sa ating bida. Alam naman daw nila na masyadong in love si Carol sa binata mula sa dragnet, pero ngayong nawala ang kanyang memorya ay hindi muna nila babanggitin ang patungkol sa binata o ating bida. Alam na din daw nilang hindi patas ito para kay Shu pero gagawin nila ito para sa ikakabuti ng Immortal Lord nila o ni Carol. Bigla nga nilang binago ang usapan at sinabi na madami silang alam na lugar upang libutan dito sa Sardinia, habang si Carol naman ay sinabi na mukhang madami siyang mga bagay na nakalimutan matapos siyang umalis ng St. Paul Cathedral, sabay sabi na malamang nakaalis na siya. Dahilan upang malungkot ang kanyang pinsan ang mga miyembro ng Immortals dahil iniisip nilang patay na nga siguro si Lu Shu, pero bigla naman silang tinanong ni Carol kung pwede ba nilang hanapin ang isang tao. Kaya naman napatanong ang kanyang pinsan sa kung sino ang tinutukoy ni Carol. Nahihiya pa nga itong magsalita ng una, hanggang sa sinabi niya na may nakita siyang binata sa harap ng St. Paul Cathedral. Hindi nga daw niya ito nakitang umatake o makipaglaban, pero pakiramdam daw niya na malakas ang binata at mabait. Wala din naman daw siyang alam na kahit ano patungkol sa binata, pero sigurado siya sa kanyang nararamdaman at sinabing na in love siya sa binata na kanyang nakita. Kaya naman muli ay na-shock ang lahat ng miyembro ng Immortals at iniisip kung ano na naman daw kaya ito, gayunpaman ay parang nangyari na nga din daw ito dati. Pinakita nga ng isang lalaki sa Immortal ang isang litrato at tinanong kung siya ba ang tinutukoy ni Carol, at siya nga wika ni Carol sabay tanong kung paano nila ito nakilala, habang ang mga miyembro ng Immortal ay iniisip lang na siya na naman o ang ating bida na naman. Lu Shu, siya pala si Lu Shu, wika nga ni Carol. Sabay sabi na pamilyar ang kanyang pangalan at pakiramdam nga daw ni Carol ay magkasintahan o duo sila ni Lu Shu sa nakaraan niyang buhay. Dahilan upang maumay ang mga taga-Immortals, buhay pa pala si Lu Shu, wika nga nila, at nag-rank up si Carol kapalit ng kanyang memorya, gayunpaman ay muli naman siyang na-inlove sa ating bida, kaya napapatanong sila kung ano ba talaga ang nangyari sa kanila. Samantala hindi naman makapaniwala ang lalaking ito na nagkaroon ng lumot o crack ang selyo na nilagay niya sa memorya ni Carol, nakakawili nga daw si Carol, wika pa nito. Ilang sandali pa ay may dumating at tinawag siya sa pangalang Gui Shu. Naramdaman niyo pala ako, wika lang naman ni Gui Shu. Matagal na tayong hindi nagkita, Yunyi, wika nga ni Gui Shu na isa din sa mga puppeteer. 18 taon ka naming sinusubukang tawagin at isama ni Tiger Holder pero hindi ka sumasagot, wika lang naman ni Yunyi. Pero sinabi lang naman ni Gui Shu na patay na ang lahat ng tauhan nila, paano pa silang makakasagot sa kanilang pagtawag. Kaya naman nainis si Yunyi, pero bigla siyang tinanong ni Gui Shu kung isa ba siya sa mga traidor o hindi. Tinanong nga niya si Yunyi kung bakit siya na-exposed ng mga panahong yun, at kung paanong namatay si Qing Wu at Lei Ju sa isang ambush. Dati nga daw ay 7 silang puppeteer, pero ngayon ay 3 na lang sila nila Tiger Holder na natitirang puppeteer, kaya malamang daw na si Tiger Holder o si Yunyi lang ang traidor sa kanila, kaya hindi nila maiiwasan na pagdudahan sila nito. Bahagya namang natahimik si Yunyi, at ilang sandali pa ay sinabi niya na walang traidor sa mga puppeteer, pero natawa lang naman si Gui Shu at sinabing hindi siya sigurado, kung sa mga nakaraan umano ay malamang na maniniwala siya kay Yunyi. Pero matapos ang nangyari sa kanila ay wala na siyang tiwala sa kanila. Sinabi lang naman ni Yunyi na oras na lang ang makakapagsabi, pero sa ngayon ay kailangan na lang nilang hintayin na magbalik sa kanilang hari ang glory o kaluwalhatian. Kalimutan nyo na yan, wika naman ni Gui Shu sabay tanong kung bakit siya tinawag ng mga ito. Sinabi nga din niya na lumabas na si Tiger Holder dahil alam naman niya na nagtatago lang ito, at sinabing wala namang kahit sino ang makakapagtago sa kanya. Muli namang tinanong ni Yunyi si Gui Shu, dahil si Gui Shu nga daw ang in charge o tagapamahala sa World Tree, pero bakit hindi niya pinigilan ang kanilang hari matapos itong magdesisyon na ibigay sa iba ang World Tree. Confirm mga idolo, si Lu Shu ang hari na tinutukoy ng mga puppeteer.
Muli tinanong nga ni Yunyi kung nasa tabi ba siya ng ating bida nang magdesisyon nito na ipamigay ang World Tree. At oo naman daw wika ni Guizhou dahil hanggang ngayon ay hindi pa din siya makaalis sa World Tree. At tanging consciousness lang niya ang kanilang nakikita at nakakausap. Nakausap nga din daw niya ang ating bida, at sigurado siya na matapos ma-awaken ang kanilang hari ay napapalibutan ito ng mga tagasunod, kung saan ay hindi na din siya makapaghintay na makita itong mangyari. Pero kakaiba nga daw ang bago nilang hari kumpara sa mga nakalipas na hari wika ni Guizhou, na sinang-ayon na naman ni Tiger Holder at sinabing mas gusto niya ang ugali ng bago nilang hari. Habang si Yunyi naman ay nagliliyab na sa galit at muling tinanong si Guizhou kung bakit hindi niya pinigilan ang kanilang hari na ipamigay ang World Tree. Dahilan upang matahimik na lang ang dalawa, sinubukan naman daw pigilan ni Guizhou ang kanilang hari. Ilang beses nga daw niya itong pinigilan pero makulit talaga siya wika pa nga nito. Hindi din naman daw siya kailangang sigawan ni Yunyi, dahil ang World Tree ay pag-aari naman ng kanilang hari at sinabi na pwede niya itong kunin kay Carol anumang oras niyang naisin. Hindi pa niya nagagamit ang World Tree ngayon wika naman ni Yunyi, sabay tanong kung sinabi ba ni Guizhou na maliligtas lamang ang babae sa tulong ng World Tree, nasisiraan ka na ba ng ulo wika nga ni Yunyi kay Guizhou, dahil hindi naman daw matatago ni Guizhou sa kanila ang kanyang ginawa. Utos yun ng hari wala akong magagawa kundi sumunod wika naman ni Guizhou, pero muli tinanong siya ni Yunyi kung bakit siya nagbigay ng pag-asa kay Carol matapos niyang selyuhan ang memorya nito. Hindi naman daw niya sinasadya ito, dahil hindi niya din alam na ganun katindi ang pagmamahal ni Carol sa ating bida na nagdulot ng lomet o crack sa selyo, gayunpaman ay hindi naman daw pwedeng questionin ni Yunyi si Guizhou patungkol sa kanyang ginawa, dahil hindi pwedeng makaramdam ng pagmamahal sa iba ang kanilang hari. Ang hari nga daw nila ay pamumunuan ng lahat kaya hindi pwedeng maging alipin ang pag-ibig ayon kay Guizhou, sabay tanong kung nakalimutan na ba nila ang naging dahilan kung bakit namatay ang dati nilang hari. Muli nga niyang tinanong si Yunyi kung bakit hindi niya pinigilan ang dati nilang hari na umibig, at kung paano niya masasabi na ginawa niya ang lahat upang protektahan ang dating hari nila. Binanggit nga ni Guizhou ang kanilang pangalan, sabay sinabi na dapat alam na nila ang hirap at sakit na pinagdaanan nila matapos mamatay ang kanilang hari. Sinabi lang naman ni Yunyi na kailangan ang kalimutan ni Guizhou ang nakaraan, pero muli ay tinanong ni Guizhou kung paano niyang kakalimutan ang lahat dahil tila sariwa pa din sa kanya ang lahat ng nangyari. Sinabi nga din ito na walang kwenta ang damdamin at wala itong silbi sa korona, pero sinabi lang naman ni Yunyi na, kung wala siyang damdamin paano tayo nananatiling committed o nakatuon sa kanya hanggang ngayon. Dahilan upang matahimik si Guizhou, at sinabi nga ni Yunyi na hindi nila pwedeng pakialaman ang nais ng kanilang hari, dahil ang trabaho lang nila ay lumuhad sa kanyang harapan at sundin ang bawat utos na ibibigay sa kanila. Tandaan mo na kailangan niyang umakyat sa trono at walang dapat tumulong sa kanya, kaya tigilan mo na ang pakikialam sa personal na buhay ng ating hari, dahil kung hindi ay ako mismo ang papatay sa iyo wika ni Yunyi. Nagsimula na kayong gumawa ng hakbang wika naman ni Guizhou, pero hindi na daw yun ang mahalaga, dahil kalaunan ay malalaman naman nila kung sino ang willing magsakripisyo para sa landas na tatahakin ng kanilang hari. Sinabi nga din ito na pag pinagtaksila nila ang kanilang hari ay siya mismo ang papatay sa kanila.